Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Tila ba maswerte pa ang dalawa sa pagkakataong yun dahil nalusutan nila ang panganib na baka mahuli sila ni Melvin. Habang tumatagal, nagiging mas mapusok sila at tila nilunod na sila ng alon at nagpatangay sa pagpapatuloy ng ating istorya. Lunes, alas 8 ng umaga. Nang makatanggap ng tawag sa cellphone si Rita. Ang tunog ng cellphone ang siya ding unti-unting gumigising sa tulog niyang katawan. Medyo nahirapan pa siyang kunin ito dahil nakaunan sa kanyang balikat ang matanda na siyang kasama niya sa buong magdamag nang umalis na ang asawa. Pero nagawa niya namang makuha yun nang hindi kaanong naiistorbo ang pagkakatulog ni Mauricio. Hello? Who's this? Tanong agad ni Rita. Dahil nagtaka siya na number lang ang nag-appear sa cellphone niya. Pero bigla ring nagbago ang kanyang reaksyon nang makilala ang kausap. O sige, magkita tayo sa MOA. Huling wika ni Rita, tsaka tinapos ang usapan. Napatingin siya sa matanda. Nanuoy mahimbing pa rin ang tulog sa kanyang balikat at nakayakap pa. Bigla niyang naisip na halos ilang araw na rin pala nilang pinagpapatuloy ang pinagbabawal na relasyon. Dito ay hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang naluluhap at napaisip kung paano nga ba siya napasok sa sitwasyong yun. Wala naman siyang espesyal na pagtingin sa matanda. At mahal lang niya ito bilang biyanan. Nothing less, nothing more. Pero sa nakalipas na araw, ay tila ba hindi na niya matakasan ang tinahak niyang desisyon. In fact, hindi rin niya matanggihan ang bawat haplos, halik at yakap ni Mauricio. Tila ba nalunod na siya sa agos ng alon. Maya-maya pa ay agad nang nagsimula ang araw sa kanila. Tulad ng dati, magluluto siya ng agahan at kakain sila ng matanda. At dahil Lunes sa araw na yun, ay wala na doon ang kanyang asawa. At nasa Maynila na upang magtrabaho. Kaya muli, dalawa lang sila ng matanda ang magkasama. Napansin naman ni Mauricio ang pagiging tahimik ng manugang. What's wrong, Rita? Are you alright? Tanong niya rito. Yes po. Agad natugon naman ni Rita. Tahimik ka kasi. Hindi lang ako sanay. Sagot naman ng matanda. Don't worry po, I'm okay. Muling sambit ni Rita. Pero natahimik ang kusina at hindi na sinundan pa ni Mauricio ang kanyang tanong. Ilang sandali ay nagsalita naman si Rita. Dad, later nga pala maimimit ako sa MOA. Ang wika niya pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Nagtaka naman si Mauricio dahil halos malapit na yun sa bahay nila sa Pasay. Babalik naman ho agad ako eh. Meron lang akong importanteng taong kakausapin. Dugdong pa ni Rita. Muli na namang pinagtaka ni Mauricio ang pagiging seryoso ng manugang. Alright. Don't worry about me. Kaya ko yung sarili ko. Muling tugon naman ng matanda. Later, Dad, i-explain ko sa'yo. Sagot ni Rita na lalong pinagtaka ng matanda. Lumipas pa ang oras. Naghanda na rin si Rita ng uulamin sa tanghalian. Gusto niya kasi bago siya umalis ay may maiwan siyang pagkain ng matanda. At bago siya maligo,
ay inaya pa niya ang matanda na sumiglit sa kanya. Kasi baka mamiss siya nito. Ngunit tinanggihan na siya ni Mauricio dahil ayaw rin ng matandang mapagod pa siya. Tila ba naging daily basis na rin ni Rita na ialok ang sarili sa matandang biyanan. Ilang sandali pa after maligo ay nagayos na ito at nagready para umalis. Isang halik pa ang binigay niya bago niya tuluyang iniwan ang matanda. 40 minuto ang lumipas. Narating ni Rita ang MOA. Diretso agad ito sa restaurant kung saan niya kakatagpuin ang kausap kanina sa telepono. Pagpasok niya roon ay inilibot niya ang kanyang paningin. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang tatagpuin niya dahil kakaunti lang naman ang kumakain roon. Kinawayan siya ng isang babae at agad naman siyang lumapit roon. "Sorry ha, kanina ka pa ba?" Paunang bati ni Rita habang umuupo sa upuan. "It's okay sis," tugon naman ni Lani. Ang best friend ni Rita simula pa nung high school. Kaya naman ang samahan nila ay sadyang malalim dahil na rin sa dami ng kanilang pinagdaanan. Naging saksi ito sa ups and down ni Rita. Kumbaga, alam na nito ang lahat-lahat sa kaibigan. "Kumusta ka na?" Ang wika ni Lani. "Well, I'm okay. Trying to be okay." Seryosong tugon ni Rita. "Well, you have to." Muling sambit ni Lani sabay dukot sa kanyang bag. Isang envelope ang inilabas nito at iniabot kay Rita. Huminga naman ng malalim si Rita bago nito buksan ang loob noon. At ilang sandali pa ang lumipas ay lakas loob niyang kinuha ang mga larawan na nakalagay sa envelope. Inisa-isa niya yung tingnan. Larawan kung saan makikita ang kanyang asawang si Melvin na may kasamang ibang babae. Mga shots sa bar kung saan nakikipaghalikan nito. At mga larawang pumapasok sa mga munting hotel ng magjowa. Iba't ibang babae sa iba't ibang mga lugar. Halos pinagpapawisan na si Rita at natitense sa mga nakikita niya sa larawan. Samantala, pinagmamasdan lamang siya ni Lani na nooy unti-unting nakikita ang panginginig ng kaibigan dahil sa nararamdamang galit. Hinawakan ni Lani ang kamay niya upang mapukaw ang galit na nararamdaman ngayon ni Rita. "Rita," mahinay na wika ni Lani. At muli nitong inabot ang isa pang larawan. Isang larawan na nagpapakita na kahit sa bahay nila ay dinadala ni Melvin ang kanyang babae. Humigpit ang pagkakahawak ni Rita sa kamay ng kaibigan. Dala na rin ang galit na kanyang nararamdaman. Almost 8 months na natin siyang sinusubaybayan, Rita. Wala ka bang planong kumprontahin ang asawa mo? Tanong ni Lani. "Darating tayo dyan." Seryosong tugon naman ni Rita. "Just take care of yourself, Rita. Huwag mong hayaan na mangyari uli sa'yo yung nangyari dati." Nag-aalalang boses ng kaibigan. "Don't worry, Lani. Iba na ako ngayon. Hindi ko na rin hahayaan pa na sirain ni Melvin ang buhay ko." Alam ni Lani kung ano ang pinagdaanan ng kaibigan sa piling ng asawa nitong si Melvin. Matagal na nilang alam na may babae ito. At si Melvin din ang dahilan kung bakit nakunan si Rita sa una sana nilang anak. Halos madepress ito noon dahil masyado itong nagdamdam sa ginawa ng asawa. "Kasalanan ko rin, Lani.
Dahil nagpakasal pa rin ako sa kanya kahit alam kong ganun siya. Muling wika ni Rita. Umasa ka kasi. Umasa ka na magbabago siya, Rita. Sagot naman ng kaibigang si Lani. Siguro nga. Well, alam mo naman kung paano ako gumante, hindi ba? Ang wika ni Rita. Natigilan si Lani sa huling sinabi ng kaibigan. Alam niya kasi kung ano ang kayang gawin nito. Wait lang sis ha. Huwag mo namang gawin yun. Nag-aalalang tugon ni Lani. Ano ka ba? Hindi ko siya papatayin no? Oo, alam ko naman. Pero please, huwag ka namang mag-isip ng pagganti. Ipakulong mo na lang siya. Sa totoo lang, Lani, nagsimula na akong maghiganti. Nakangiting wika ni Rita sa kanya. Sa sinabing iyon ng kaibigan, ay may umusbong na pangamba kay Lani. Muli nitong hinintay ang susunod na sasabihin ni Rita. You know what? I'm having an affair to his father. And yes, may nangyayari na sa amin ng aking biyanan. Matapang na pagbulgar ni Rita. Halos na patakip naman ang bibig si Lani dahil sa gulat. What the, Rita? Bakit? Gulat na tanong nito. That's my revenge, ngiting sambit ni Rita. Hindi akalain ni Lani na kayang gawin yun ng kaibigan. Oo, alam niya kung ano ang kayang gawin ni Rita. Pero alam din niya na hindi nito kayang gumawa ng ikakasira ng sarili. Para kay Lani, ito na ang pinakamatinding nagawa ng kaibigan. Rita, ikaw yung makukulong yan eh. Sambit niya na nooy naiiyak na. Okay lang sa akin, Lani. At least natapakan at nasaktan ko rin siya. Please, Lani. Let me do this. And I can handle this. Ang wika ni Rita na nooy pinapakalma ang kaibigan. Hindi naman sila nagtagal sa lugar na yun. Pagkatapos ng maiksing revelasyon ay agad na silang umuwi. Samantala, Sir Melvin, ang galing mo talaga. Sa isang parte ng opisina kung saan hindi naaabot ng CCTV at madalang madaanan ng tao. Doon ay nakakita sila ng pagkakataon. Sinamantala ang lunch at ang kinakain nila ay ang isa't isa. Sa isang room na medyo mainit at maalikabok. Stock room ng mga supplies ng mga panlinis ng mga janitor sa opisina. Iyon ang naging kantin ng dalawang taong gutom sa isa't isa. Sulit na sulit ni Melvin ang 23 years old na contractual employee nila. Sa 2 buwan na pagtatrabaho nito sa opisina ay halos napagsawaan na ito ni Melvin. Nakapwesto si Melvin mula sa likuran ng dalaga. Nakaangat ang suot nito at nakabukas ang butones ng blouse. Ganyan ba, Patricia? Ganyan ba ang gusto mo? Mayabang na salita ni Melvin na nooy gigil na gigil sa dalaga. Bigla namang humarap si Patricia kay Melvin at iginapos ang kanyang braso sa batok nito. Sumampas isang maliit na mesa ang dalaga. Kaya kapwa buhat-buhat ni Melvin ang mga hita nito. Halos masira din ang mesang iyon sa kanilang karahasan. Sa mga oras na yun ay nagtititigan pa ang dalawa. Masyadong nakakaakit ang mga mata at tingin ni Patricia. Talagang maapil ito at may taglay na angking ganda, kaya't hindi ito pinalampas ni Melvin. Dahil sa mga titig ni Patricia,
ay tila nagbigay pa ito ng matinding gana kay Melvin na siyang nagpaabot sa limitasyon nito. Patuloy ang pagiging marahas ng lalaki. Wala namang nagawa si Patricia, kundi ang mapahiyaw at mapatingala na lang sa panggigigil ng kanyang source sa kanya. Maya-maya pa, agad na ring inayos ng dalawa ang sarili sa halos 15 umaaktibong minutong yun. Ito ang pangalawang beses na ginawa nila ito sa storage room na iyon. Naunang lumabas si Melvin para hindi gaanong halata. Ganun pa man, ay meron silang kasabwat na janitor doon na siyang binabayaran naman ni Melvin ng 2,000 para sa ikakatahimik lamang nito. Nakasalubong ni Patricia si Mang Tasyo, ang matandang janitor ng opisina. Lalampasan na sana ito ni Patricia pero naisip niya na kausapin pa ito. Mang Tasyo, please lang po wala sanang makakaalam nito. Alam ko pong binabayaran kayo ni Sir Melvin, pero gusto ko lang makasiguro na hindi talaga ito makakalabas sa iba. Mahinay na wika ng dalaga. Nilampasan muna siya ng matanda bago ito nagsalita. Pero Ma'am Patricia, hindi lang naman po si Sir Melvin ang may utang sa akin eh. Ang wika ni Tasyo. What? Ano pong ibig niyo sabihin? Takang tanong ni Patricia. Di ba ho, dalawa po kayo ni Sir Melvin ang may utang sa akin? Kaya lang eh, si Sir Melvin lang ang nagbabayad. Ikaw hindi. Ngiting asong tugon ng matanda. Tangina naman Mang Tasyo oh. Hindi pa ho ba sapat yung binabayad sa inyo ni Sir Melvin? Inis na wika ng dalaga. Hindi pa iha. At isa pa, hindi naman pera yung gusto kong ibayad mo sa akin eh. Biglang kinabahan si Patricia sa huling sinabi ni Tasyo. Pag-isipan mo yan, iha. Dahil tandaan mo, dalawa kayo ni Sir Melvin ang may utang sa akin. At ikaw na lang ang hindi pa nagbabayad. Kung hindi ka magbabayad, alam mo naman na siguro yung mangyayari. Ano ho? Anong mangyayari? Matapang na tanong ni Patricia. Biglang pinakita ni Mang Tasyo ang larawang kuha niya sa kanyang cellphone. Lagot na. May ebidensya siya. Bulong ni Patricia sa sarili. May video pa to, iha. Kaya pag-isipan mo. At tandaan mo, hindi pera ang kailangan ko sa'yo. Nakangiting pagbabanta ng matanda at agad na itong naglakad paalis matapos ang kanyang sinabi. Sobrang takot naman ang bumalot kay Patricia. Alam niya ang gusto nito. Iyon ay ang maangkin siya. Gusto niyang sabihin kay Melvin ang mga yun, pero natatakot naman siya dahil may hawak na ebidensya ang matanda. Tiyak na iskandalo ang aabutin nila sa opisina. Lalo pa at may asawang tao si Melvin. Sa pagkakataong yun, ay tila wala siyang ibang solusyon na naiisip, kundi pumayag sa nais ni Mang Tasyo. Si Melvin naman ay nakabalik na sa kanyang working station. Inayos ang kanyang sarili at nagpahinga. Pero agad ding naistorbo ang pamamahinga nito nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, agad nabati nito. Hayop ka naman Melvin oh. Bakit hindi ka nagpapakita sa akin? Galit na bungad ng babae sa kabilang linya. Damn Sheena, di ba sabi ko naman sa'yo busy lang ako? Galit na tugon naman ni Melvin. Huwag mo akong gawing bobo. Alam ko namang iniiwasan mo kung gago ka eh. Mamaya magkita tayo ah. Magkita tayo. Kung hindi ka sisipot, susugurin kita dyan sa opisina mo.
Sigaw ni Sheena. Okay, sige, magkita tayo mamaya. Agad naman napagpayag ni Melvin. Medyo natinag siya sa banta ng kausap. Dahil alam ng lahat sa opisina na meron siyang asawa. At isa pa, may kinakalantarye din siya dito. Mukhang dapat ko nang bawasan yung mga babae ko Mayabang na bulong ni Melvin sa sarili. 3:00 naman ng hapon. Nang makabalik si Rita sa Cavite sa bahay ng kanyang biyanan. Dad, nandito na po ako. Ang tawag ni Rita sa matanda. Pero walang sagot na bumalik sa kanya. Kaya naman tinungo na lamang niya ito sa silid nito para tingnan. Nakita niya na mahimbing ang pagkakatulog ni Mauricio. Kaya naman hindi na niya ito inistorbo at nagtungo na lamang siya sa kanyang silid para doon ay magpahinga rin. Walang ibang nadarama ng mga oras na yun si Rita, kundi galit. At tila unti-unti na talagang nawawala ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Halos 8 buwan din niyang pinasusubaybayan si Melvin. Nang maramdaman niyang tila bumabalik na naman ito sa pambababae. Marami na siyang larawan na ebidensya na binibigay ng kanyang kaibigang si Lani. Ito rin ang dahilan kung bakit niya nagagawang gamitin ang ama ng kanyang asawa sa kanyang paghiganti. Pero ganun pa man, may guilt na bumabalot sa kanya. Dahil alam niyang masasaktan ang matanda sa ginagawa niya, gayong hindi naman ito ang taong nananakit sa kanya. Galit at puot, yan ang nararamdaman niya. Gusto din niya kasing saktan ang anak nitong si Melvin. Kanina ay nasabi niya sa biyanan na meron siyang ipagtatapat rito. At iyon sana ay ang kalokohang ginagawa ng anak nito. Pero mukhang nagbago na ang kanyang isip. Gusto niya pang patagalin ang mga nangyayari. Ipaparamdam ko sa iyo, Melvin, ang sakit ng ginawa mo sa akin. Bulong ni Rita sa sarili. Abangan po, mga sweetie, ang susunod na kabanata ng ating story.